Sinasabing kung saan talamak ang kahirapan, doon matatagpuan ang mga inosenteng ninakawan ng kamusmusan. Dito sa Baseco, buhay ang pinupuhunan hindi lang ng matatanda kundi pati na rin ng mga bata, kumita lamang ng konting pera. Lumaki at nagkamalay si Buboy dito sa Baseco compound sa Maynila. Asin. Para may may laman ng tiyan. Ay kulang ulam. Tulad ng lugar, lugmok sa kahirapan ng kanilang mag-anak. Sa kapirasong bahay na ito nagsisiksikan sila ng magulang at mga kapatid. Maninisid ng bakal ang kanyang ama. Kakarampot ang kinikita nito. Kulang pa sa pang-araw-araw nilang gastusin. Nagsimula po ako nagbuhangin. 9 na taon po eh. Ibang taon na yun sa pagbabakal muna ako. Bata pa po kami, tagang kinalakihan na namin to eh. Pero sa ngayon, sideline niya ang pagsisid ng buhangin. 14 po ako nang natuto na ako magbuhangin eh. Alos ka para standing po ng bakal. Magkukompresor ka. Pagsisid mo po sa ilalim, aanoin mo po yung buhangin. Sasakaw-sakawin mo. May mag-aangat na po sa taas. Ito daw yung daungan ng mga bangka para sa mga batang sumisisid ng buhangin sa Manila Bay. Inabutan namin si Buboy, ang kanyang kapatid at ilang kaibigan pagpalaot sa dagat. Sa mga nakatatandang maninisid sila sumabay para makatipid ng pambayad sa bangka. Pagdating sa isang bahagi ng dagat, hinanda agad ni Buboy ang lumang goggles, kahoy na pampadyak sa tubig at net. Bukod sa tubo ng kompresor, nakakagatin niya sa ilalim ng dagat. Ito lang ang tangi niyang mga gamit. Lubos na mapanganib ang paggamit ng kompresor o hukas sa pagsisid dahil maaari itong magdulot ng carbon monoxide poisoning. Pero hindi ito iniinda ni Buboy. Mas matindi kasi ang kalam ng sikmura kaysa takot sa mga panganib. Mamamatayan ka ng kompresor. Isa po namamatay ang makina eh. Maubusan ka po ng hangin. Anong ginagawa mo pag gano'n? Umaaw na po kagad. Pero alam mo ba na napakadelikado ng ginagawa mo? Delikado po talaga. Bakit mo ginagawa? Para lang po kumita ng pera. Halos 2 hanggang 3 talampakan lang ang lalim ng sinisisid ni Buboy. Gasang kung tawagin ang magkahalong buhangin at durog na shells na makikita sa ilalim ng Manila Bay. Ginagamit daw itong extender upang parami sa pakain ng pato at kuminsan sa construction. Itong inilalagay niya sa loob ng net. Sa itaas, nakabang ang kaibigan niyang si Atan. Siya naman ang tagalagay ng gasang sa sako. Hindi pa raw niya naranasang sumisid ng buhangin, pero sumasama raw siya kay Buboy para kumita ng pera. At balang araw, balak niyang sumisid din. Dahil sa bigat ng kanyang trabaho, batak ang katawan ni Atan kahit na siya'y 12 anyos pa lamang. Yan lang daw kakabuhay namin eh. Kaysa magnakaw, yun na lang po mag-ano namin. May nagsasabi pong bawal, kaso po, yun lang po kakabuhay namin eh. Kaya ginagawa na namin para makakain kami sa araw-araw.
Tumutulong din sa pagsasako si Abo, 15 anyos. Dati rin siyang sisid buhangin, pero itinigil na raw muna niya dahil sa nararamdamang sakit sa katawan. Una-una po sa lahat, lagnat. Tapos pananakit ng ulo. Pag nakakainom ka ng tubig, sumusuko.